Okay, so handa na ba tayo mga kapatid? Amen. So, sa araw na ito, October 6, amen, idalangin ko na maging sensitibo tayo sa Diyos. Amen. Sa umagang ito dahil naniniwala ako na may direksyon ng Panginoon sa Kanyang mga anak. 1 Kings chapter 18. In the book of 1 Kings, ito po ay si Elijah. We will read beginning in verse 21. Up to succeeding verses. Handa na ba kayo mga kapatid? Handa na ba kayo mga kapatid? Salamat. And Elijah came unto all the people. Dahil na-manipulate ng hari na ang mga bayan ng Diyos, ang mga mananampalataya ay susunod sa kanyang mag-asawa, si Ahab at saka si Jezebel. Dahil si Jezebel ay nag-introduce ng mga panibagong mga propeta. Actually, madami mga kapatid. Sa mundong ito ay marami pong na-proclaim, na-claim na sila ay propeta at lingkod ng Panginoon, mga kapatid. Kaya ginawa ni Elijah, he came to all the people and said, "How long halt ye between two opinions?" Ito yung mga taong naglingkod na sa Diyos, na makita nagsermida iti ako ngam. Dahil dyan nga ro, dati inintroduce na nakwata, iti sabaling na adipan ti ako. Kaya hindi na nila alam kung saan sila maglilingkod, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay hindi pa disidido sa Diyos, makinig kang maigi. Sabi niya, how long had she between two opinions? May pagdududa pa ba kayo? If the Lord be God, follow Him. Kung ang Panginoon siyang Diyos, sabi ni Elijah, sumunod ka sa Kanya. But if Baal, then follow Him. Huwag kayong guminat sa hindi nyo alam kung saan kayo naglilingkod sa Panginoon. O kay Baal. There is no middle ground. Brethren, so there's no gray area. Kaya walang purgatorio talaga sa Biblia. Wala, hindi po pwede. Kung sa Diyos tayo. At kung hindi, mga kapatid. And the people answered him not a word. Hindi sila nakaimik, parang ganyan mga kapatid ang tahimik. Then said Elijah to the people, even I only remain a prophet of the Lord. But Baal's prophet are 450 men. Mga kapatid, isa na lang ang nagtatrabaho na lingkod ng Panginoon that time. Dahil manipula na sila ni Jezebel at ni Ahab. At ang gumagawa na mga kapatid ay mga propeta ni Baal. Kung sa verse 23 sabi dito, "Let them therefore give us 2 bullocks, 2 baka, and let them choose 1 bullock for themselves, and cut it in pieces, and laid it on the wood,
And put no fire. Huwag kayong maglagay ng apoy under. And I will dress the other bullock, yung baka, lay it on the wood, and put no fire. Sabi niya, papatunayan natin ngayon kung sino ang tunay na Diyos. Amen. Dahil may mga tao hindi pa desididong maglingkod sa Diyos dahil hindi pa nila alam kung sino ang tunay na Panginoon, mga kapatid. Dahil pag kilala mo ang tunay na Diyos, maglilingkod ka sa Panginoon. Hallelujah. And call me on the name of your gods, false gods, small letter G. And I will call on the name of the Lord. Tag-isa tayong baka, babalahin mo at ilalagay sa ibabaw ng mga kahoy, hindi lalagyan ng apoy. Tatawag kayo sa Diyos ninyo, tatawag ako sa Panginoon, sabi ni Elijah. Dahil naguguluhan na yung mga tao kung sino talaga ang totoong Panginoon, kagaya ng iba. And I will call upon the name of the Lord. At ang sabi niya, tingnan nyo, and the God, pakinggan nyo may ito, and the God that answers by fire. Ang Diyos ay kilala nila na sumasagot sa apoy. Let Him be God. Siya talaga ang Diyos. And all the people answered and said, it is well spoken. Sige, sabi nila. Kung sino ang bababaan ng apoy doon sa baka na hinain, siya ang tunay na Diyos. At ang sabi ng mga tao, sige. Dahil pag bumaba ang apoy sa hain ng mga propeta ni Baal, si Baal ang tunay na Panginoon, mga kapatid. Ngunit kung sa pangalan ng Panginoon bumaba ang apoy, mga kapatid, wala nang ibang Panginoon, mga kapatid, na tunay kung hindi ang pinaglilingkuran ni Elijah. Verse 25. And Elijah said unto the prophets of Baal, choose you one bullock for yourselves. Pumili kayo ng baka ninyo and dress it first, for ye are many. Mauna na kayo. And call on the name of your gods. Pero itong bilin niya, mga kapatid. But put no fire. Huwag kang maglagay ng apoy. Hayaan natin ang Diyos na sumasagot ng apoy ang magpatunay na siya ang Panginoon. Doon na lang munang mabasahin natin, mga kapatid, tayo manalangin sa umagang ito. Let us pray to God, mga kapatid, lalong-lalo na yung mga tao hindi pa desididong maglingkod sa Diyos. We need to pray today, hallelujah, that God will speak to you bago tayo umuwi, mga kapatid, because we are serving not other gods here. We are serving the one true living God. Purihin ka, O Diyos, sa araw na ito. Sinasamba ka namin sa iyong dakilang banal na pangalan, Panginoon Jesucristo. Maraming salamat sa araw na ito, Panginoon, sa iyong kabutihan, na kami yung iningatan sa mga nagdaang araw, Panginoon, at ngayon, O Diyos, ay mayroong buhay sa pag-iingat mo at biyaya mo. Maraming salamat. Lord, pahintulutan mo na gamitin namin ito sa paglilingkod sa iyo, O Diyos. At maitaas ka, Panginoon, sa aming mga buhay, dakilang Ama. Kaya Lord, tanggapin mo ang aming presensya sa araw na ito, sa aming paglilingkod. At dalangin namin, O Diyos, Lord God, na ikaw naman ay mapaluguran, Lord God, sa aming paglilingkod. Ngunit dalangin namin sa aming pagkakatipon, Lord God. Walang kapuluhan ang pagkakatipon na ito kung kami lang po magkakasama. Kailangan
Diyos na sumasagot ng apoy. Hallelujah. Dalangin namin ang apoy ng Panginoon. Ang kumilos sa bawat isa sa araw na ito, Diyos. Ipag-uwi kami, Lord God, we will never be the same if we will feel the fire of God. Lord, we lose the power of the Holy Spirit. We lose the power of the Word of God today, Lord. We lose, hallelujah, the grace of God to save more people. Use us for your glory. I-bless mo bawat isa. I-bless mo mga kapatiran, Panginoon, na bago namin makasama. Aming bisita, Panginoon. Sama-sama mo kaming pagpalain. O Diyos na nakakaalam ng aming mga pangangailangan, Lord, iunat mong yung kumain, Lord, at sa bawat isa. Samahan mo kami, Panginoon, hallelujah, natin na, upang patuloy kami maglilingkod sa iyo, O Diyos, hallelujah, sa lugar na ito. Ingatan mo rin mga kapatid na hindi nakarating, upang makasama namin sila sa susunod na gawain. Salamat sa araw na ito, Lord. We claim the victory, Lord. We claim the victory through the preaching of your word, hallelujah, with your presence today. Bless your people, Lord. Bless your church for the glory and praise of your name. We claim all these things in the name of the Lord Jesus Christ. We pray. Palakpakan natin at sambahin ng Panginoon. Now, to the eternal, eternal, and invisible, the only wise God, we honor and glory. So before you may be seated, bago kayo makaupo, mga kapatid, ang pamagat na mensahe ng Panginoon ay mayroong pamagat na nagsasabing, yung pamagat na ito kailangan natin sabihin sa Diyos, mga kapatid. We need the confirming fire of God. We need the confirming fire of God. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan natin ng apoy. God bless you. Mabalik kayo ng tagawin, mga kapatid. Kasampulan tayo, kakamsa. Hallelujah. Ang apoy na Panginoon. God can manifest. Ang Diyos kaya niyang magpahayag anything that He wants to. Sa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, kaya na magpahayag sa mga tao anumang bagay na gusto niya kapahayagan or any way He wants to. Mga kapatid, dahil siya po ay makapangyarihang Diyos. Shall we say, praise the Lord? He can manifest, mga kapatid, kaya kailangan meron tayong kaalaman sa Panginoon. He can manifest like an anthropomorphic expression. Ang Diyos, minsan pag binasa niyo yung Biblia, ay nagpapakita siya sa mga tao na parang tao. Ayan. Naalala niyo nung hinulog yung 3 Hebrew children, mga kapatid, sa bugod. Nung tinignan nila, mga kapatid, sabi nila, bakit, di ba 3 lang hinulog natin, bakit 4 na? So, anthropomorphic expression minsan ng Diyos ay nagpapakita na parang tao. Amen? Mga kapatid, or minsan as theophany. Pag sinabing theophany, it is a visible manifestation of God, temporary in nature. Minsan pag binasa niyo yung Biblia, ang Diyos ay nagpapakita parang anghel. Para sa anghel. Minsan naman, mga kapatid, sabi ng Bible, mga kapatid, the rock in the Old Testament na nagbibigay ng apoy is Jesus Christ. Minsan bato, minsan apoy, mga kapatid, minsan tubig. Pero hindi siya tubig, hindi siya apoy, hindi siya bato. Temporary in nature, mga kapatid,
pwede rin siyang gumamit ng mga tao, mga kapatid, yung nagbabasa kayo ng Biblia, noon pa gumamit ang Diyos ng mga tao, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Talking about theophany, mga kapatid, among many, sa lahat ng pamahayagan na nagpapakita ang Diyos, napansin ko sa Biblia na mayroon siyang paborito. May paborito siya na pag nagpahayag siya, mga kapatid, mayroong isang elemento na paborito ng Diyos. Noong tinawag niya si Moses, mga kapatid, sa ilang, ang Panginoon ay nagpahayag sa kanya. Parang attract si Moses, mga kapatid. Dahil busy na si Moses sa kanyang buhay at trabaho. Busy na siya na meron siyang calling, mga kapatid. Amen. Dapat siyang mamamatay, pero may pagkatawag sa kanyang Diyos at na-busy na siya sa trabaho. Pero isang araw sa kanyang pag-uwi, mga kapatid, nakita niya ang isang bush, it's burning, mga kapatid, pero hindi nasusunog. Sabi niya, anong klase ito? Umaapoy, pero hindi nakukonsume. Sabi niya, puntahan ko nga ito. Sabi niya, bakit may apoy? Pero fresh pa rin yung mga dahon, fresh pa rin yung mga sanga. At nung lumapit siya, mga kapatid, nagpakilala doon ang Panginoon. Kinausap siya ng Diyos. At nung kinausap siya ng Diyos, makinig kayo, at nung nakita niya yung apoy, simula sa araw na yun, nagbago ang buhay ni Moses. Pangalawang, mga kapatid, nung nailabas na ni Moses yung mga tao sa Israel, naglalakad na sila sa ilang, wala doon masisilungan, wala doon mga proteksyon, mga kapatid, yan ginawa ng Panginoon. Hallelujah, siya ay ulap sa araw para meron silang liling, at sa gabi naman para may proteksyon sila, mga kapatid, sa mga hayop na pwedeng pumuksa sa kanila. Pinapalibutan sila ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. Ganyan kamahal ng Diyos ang mga anak niya, mga kapatid. Amen? Sabi ko, ganyan kamahal ng Diyos ang mga anak niya. Hindi niyo napapansin, may ginagawa ang Diyos sa kanyang mga anak. Shall we say thank you, Jesus? Hallelujah! Marami ito. Meron lang ako mga pinili, mga kapatid. Si Gideon, nung binisita siya ng anghel ng Panginoon, sabi niya, huwag muna ikaw umalis. Anong gagawin ko para hindi ka umalis? Tahimik yung anghel, gusto na umalis yung anghel, mga kapatid. Sabi, sandali, mag-aalay ako sa iyo, sabi ni Gideon. Ito, mag-aalay ako sa iyo. Nung nag-alay si Gideon, mga kapatid, sa harap ng anghel ng Panginoon, hallelujah, yung hain niya ay tinupok ng apoy ng Panginoon. Oh, praise God! Hallelujah! Noong mga alagad sa Acts chapter 2, ay 10 araw na nanalangin. 10 araw silang nananalangin, walang uwian, walang alisan, mga kapatid. At pagdating ng araw ng Pentecostes, sabi ng Biblia, ang hangin ng may rushing wind na nangyari, mga kapatid. At sa hangin na yun, ay merong nagpakitang mga apoy, may mga parang cloven tongues of fire na bawat isa sa kanila ay meron, mga kapatid. At silang lahat ay napuspos ng banal na Espiritu ng Panginoon. Again, is through fire, the presence of God, or the word of God, sometimes, He represented as fire. And now, mga kapatid, yung sinulatan itong mga Hebrew, itong mga Hudyo sa book of Hebrews, dahil sila ay dating mga Hudyo na naniniwala kay Jehovah God, na-convert sila sa church, at nung na-convert sila sa church, gusto nila ulit bumalik, mga kapatid, sa luma nilang pananampalataya. The writer of the book of Hebrew make it plain, para mas madaling maintindihan, pinapaalala ng writer ng Hebrews sa Hebrews chapter 12, verse 29, ang sabi doon, mga kapatid, for our God is a consuming fire. Kaya sa mga mananampalataya, itinamati sa mga mananampalataya pag sinabing apoy, mga
mga kapatid, yan ay representasyon ng presensya ng Panginoon at yan ay representasyon ng pagkilos ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Again, mga kapatid, huwag mong kalimutan pag sinabing apoy, yan ay nagre-represent ng Panginoon, ng kanyang presensya at ng kanyang pagkilos, mga kapatid. Kaya sa text ko, mga kapatid, hindi sila nagdebate. Ayun kasi debate, pagalingan. Pagalingan ngayon, mga kapatid. Hallelujah, papilosopuhan. Kung sino tama, kung sino hindi. Para mapatunayan nila na sila ay kasama ng Diyos at sila ay naglilingkod sa Panginoon. Ang nakakalungkot sa ating mga bisita, ang nakakalungkot, mga kapatid, lahat ng relihiyon sasabihin, kasama namin ang Panginoon. Lahat ng relihiyon magsasabi, ang Diyos ay sumasa amin. Kaya parang sa panahon ni Elijah, mga kapatid, nung yung mga tao hindi na nila alam kung saan sila maglilingkod, hindi na nila alam kung saan sila, mga kapatid, mananatili. Hallelujah. Sabi ni Elijah, ganito na lang ang gawin natin. Dahil lahat na kayo ay pumunta, naglilingkod na kayo sa ibang Diyos. Sabi na ganito ang gawin natin. Gawin natin ito. Pareho tayong may baka. Pareho tayong may gambana. Pareho wag maglalagay ng apoy. Kilala natin. Kilala nila. Sa panahon ni Gideon, sa panahon ni Moses, sa panahon ng mga unang mga mananampalataya, alam nila na ang Diyos ay kumikilos na parang apoy. Kaya sabi nila, sabi ni Elijah, kilala niya yung Diyos niya. Kung sinong bababaan ng apoy, siya ang tunay na Panginoon. At ang sabi ng mga tao, maniniwala kami, tatanggapin namin yan. Dahil alam ninyo, makinig kayo, sa salita, pwede tayong mabola. Sa salita, pwede tayong makumbinsi na sila talaga yung Panginoon, sila talaga yung naglilingkod sa Diyos. Pero mga kapatid, hindi tayo kayang bulahin kung ang apoy ng Panginoon ang mismong bababa sa buhay natin. Kaya may mga taong nahihikayan pa rin kahit naiintindihan na nila ang katotohanan dahil ang totoo, nakarinig sila ng katotohanan pero hindi nila napatunayan na ang Diyos ay kumilos sa kanilang mga buhay. Pero ang mga tao, mga kapatid, na mayroong salita ng Diyos at mayroong experience na apoy ng Panginoon, wala na pwedeng makakumbinsi sa kanila. Iisa lang ang Panginoon. Iisa lang ang Diyos. Oh, naniniwala ba kayo? Wala nang iba. Kaya, tandaan niyo, pag hindi talaga totoo yung Diyos ninyo, walang pagkilos ng Diyos. Sabi mo na kayo. Pagkilos din ang mga kapatid. Ang malmalan na dyayan, awan pa'y apoy nga bumaba. Sabi ni Elijah, hindi ko alam kung mayabang ito o meron lang siyang lakas ng loob. Ganyan ang pananampalataya, mga kapatid. May tapang, may lakas ng loob. Sabi niya, oh, pigsaan niyo kung kayo mga namangaturo. Awakan niyo mga nandiyan gumagala yung Diyos ninyo. Yung ginawa ng mga propeta ni Baal, kasama ng mga propeta ni Jezebel, pag tinutan ng 450 at 850 false prophets, sinusulat na nila yung alam nila, mga kapatid. Gumagawa na sila ng sakripisyo, pero hindi tunay na Diyos ang tinatawagan nila. Walang bumabang apoy. Makinig kayo sa akin ngayon. Kung hindi kayo naglilingkod sa totoong Diyos, hindi niyo mararanasan ang apoy. Kahit anong gawin ninyo, kahit anong gawin ninyong pagtawag, at kahit anong gawin
inyong tinatawagan, walang apoy, walang manifestation, walang confirmation of God's blessings. Pero nung si Elijah na, mga kapatid, nag-set siya, mga kapatid, ng altar. Naglagay ng mga kahoy, nilagay yung baka. Nung panahon na yun, mga kapatid, 3.5 years, walang ulan. Ang tubig noon ay napaka-precious. Napakahalaga. Kaya nagkaroon ng shortage ng gasolina, alam mo, tumataas ang gasolina. Pag tumaas ang gasolina, mga kapatid, na-apektuhan lahat. Amen. Amen. Alam ninyo, maapektuhan ng lahat, huwag lang ang tubig. Doon sa mga hindi naliligo, katakay lang na dapat. Naligay talaga na bigdigo sa makanuglang na doon ko, walang minag. Ang kayo siya sa nagtigas. Mag-ingat kayo pag hindi na kayo naliligo. Takot ang kaaway sa tubig, mga kapatid. Takot ang kaaway sa malinis. Ayaw nga ng tubig. Eh, maligo na kayo, mga kapatid. Ang ginawa nila para ipakita sa Diyos na gusto talaga nila ng amoy. Sabi niya, buhusan niyo ng maraming tubig. Minsan tayo, pag may nilagay na tayo sa altar, okay na ito, basta may mahiyain. Basta may bigay, okay na ito. Yan ang mentality natin, mga kapatid. At least meron akong naibigay. Pero hindi ganoon, mga kapatid, ang tama. Kung kailangan mo talaga ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo, matuto kang magsakripisyo. Binuhusan nila ng tubig. Ulitin ko, ang tubig napakahalaga. Nung binuhusan nila ng maraming tubig, sabi nila dyan, sige, dagdagan nyo pa. Binuhusan na naman nila ng tubig, mga kapatid. Amen. Shortage ang tubig. Mahalaga ang tubig, mga kapatid. Amen. Sa panahon na yun. Pero mas mahalaga kay Elijah na mapakilala niya ang Panginoon. Mas mahalaga kay Elijah na makapakapoy ng Panginoon kaysa sa tubig. Makinig ka. Ano ang bagay na pinapahalagaan mo sa buhay mo? Hindi yan ang tunay na mahalaga. Mas mahalaga ang presensya ng Panginoon sa buhay mo. Huwag kang manghinayang. Mas mahalaga ang presensya ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay natin. At doon, tumawag siya. Sabi niya, Panginoon, magpakilala ka na ikaw ang Diyos. Sabi niya, pakinggan niyo ito. At ipaunawa ko sa kanila na ako ay iyong lingkod. Mga kapatid, hindi nagtagal, ang apoy ng Panginoon ay bumaba. Sabi ko, ang apoy ng Panginoon ay bumaba. Mapatunayan na lang na siya ang tunay na Diyos. Mga kapatid, ganyan. Dahil pwede kong sabihin na meron kang Diyos. Lahat ng tao sasabihin nila meron silang Diyos. But the question of concern is this: where is the confirming fire? Pwede mo sabihin meron kang Diyos, pero ang hinahanap dito yung patotoo, yung patunay na ikaw ay merong Diyos, na naka-experience ka ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo.
Amen! Amen! Hindi sapat. Marami sa atin, iningatan na ba ng Panginoon buhay ang Diyos? Kahit yung mga hindi nagsisimba, may experience din ng ganyan. Hindi lang kayo, mapapagdala sana kami meron. Hindi lang tayo, sila din. Amen? Kaya pwede rin nilang sabihin, meron din kaming Diyos. Mapapagdala rin sana kami, pero lumihis yung sasakyan. Pero hindi yun ang sapat na dahilan. Meron kaming simbahan, meron din silang simbahan, meron silang Biblia, meron din silang Biblia. Ang hinahanap natin dito mga kapatid, ang patunay, yung hindi kaya ipaliwanag ng mga tao, yung hindi kaya ituro ng mga tao, kung ang Diyos ang kumilos, hindi mo na kailangan ipaliwanag. May nangyayari sa buhay ng tao pag may apoy. Yung mga hindi na apoy yan, halata yan mga kapatid. Amen. Halatang halata, yung mga walang apoy. Pero mga tao, may apoy. Amen. That's why I would like to say to you, hallelujah. And this day, I will tell it again and again, we need the fire of God. We need. Hindi mo na kailangan ng maraming Bible study. Hindi mo na kailangan ng maraming pagtuturo. Yung iba sa inyo, pinipili lang din yung papakinggan ninyo. Nasaan na kayo mga kapatid? Sabi ko, hindi nyo na kailangan ng magandang pagtuturo. Yung iba kahit maganda yung preaching, kahit ang linaw-linaw, hindi nyo pa rin naiintindihan eh. Ang mahalaga na yung mga kapatid, siguro, ang kailangan mo lang maranasan, hindi yung makarinig ka ng pangalan na hindi, maramdaman mo na totoo ang Diyos sa kanyang manifestation. Nakakapagod kayo ng paliwanag. Lalo na yung pinapaliwanagan mo hindi naniniwala. Ang hirap ng paliwanag na talaga. Amen? Nakakasta na. Yung iba pinukontra pa eh. Ang hirap ng paliwanag. Lalo na yung pinapaliwanagan mo. Ayaw umanggap. Sinasabihan mo na ng sinasabihan. Wala pa rin sa kanila. Pinapaalalahan na lang. May preaching na, may Sunday school na, may text message pa. Siguro hindi mo na kailangan ng magandang salita. Siguro hindi mo na kailangan ng magandang paliwanag. Siguro pinakamagandang na experience mo ang apoy ng Panginoon na siyang magpapaliwanag sa atin na totoo nga hindi natin pwedeng aksayahin e laro-laruin ang paglilingkod dahil ang Diyos ay totoo. Ang sabi ko, ang Diyos ay totoo. Kung ang gathering natin ay parang sa barangay lang, hindi natin kailangan ng apoy ng Panginoon. Kung ang gathering natin ay parang meeting lang sa palengke o mga fraternity, hindi mo na kailangan ng apoy ng Panginoon, mga kapatid. Pero tayo mga anak ng Panginoon, hindi tayo nasasatisfied sa good program, sa talents, mga kapatid, o ano ba mga attendance ng mga tao. Ang pinakamahalaga dito, mga kapatid, walang iba kung hindi ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Amen? Noong iba pang pananampalataya natin, hindi natin inamasta na mahalaga makaupo lang. Palayain ka naman ng Diyos. Hindi na ito yung dating pananampalataya. Noon makaupo ka lang, okay na. At least nagsimba ako. At ngayon mga kapatid, hindi tayo dapat nasatisfy mga kapatid. Hallelujah! Sa church ng Panginoon, hallelujah, hindi normal na walang pagkilos ang Diyos. Sa church ng Panginoon, normal na ang Diyos ay kumikilos. Sabi ko, ang Diyos ay kumikilos.
puso niyo ngayon, mga kapatid? Nakasama ng mga alagad ng Panginoon sa Kristo. More than 3 years. Approximately 3.5 years. Kasama nilang kumain, kasama nilang manalangin, tinuturuan sila. Nakikita nila yung milagro, mga kapatid. 3.5 years. Tinuturuan sila ng Panginoon. Sinasaway sila ng Panginoon. Sabi ng Biblia, hindi pa rin sila totoong naniniwala. Makinig kayo, hindi sapat. May kulang. Ulitin ko, hindi sapat. Eh, iba naramdaman lang nila si Jesus Christ. Okay na ako. Yung mga trinitarian, nararamdaman nila si Jesus. Yung mga trinitarian dito kayo. Umutulad din luha ninyo sa simbahan nyo, di ba? Kasi si Jesus nararamdaman sa labas. Pag sinamba mo siya ng totoo talaga, yung totoo, kahit UPC ka, kung sumamba ka, hindi totoo, hindi mo siya maramdaman. Kahit UPC ka pa. Kung i-joke-joke lang yung sumba. Joke-joke lang yung iba. Tasagan ka naman. Pati posture nga kapatid, lukulok. Tasagan ka naman isang may lang. Kahit UPC ka, hindi mo siya maramdaman. Dahil ang Diyos, sabi ng Biblia, naghahanap ng mananamba sa Espiritu at katotohanan. Eh, mga trinitarian, ayaw na rin lang umalis dahil alam nila, nandun talaga si Jesus Christ. Nakakatawa nila sa labas, kaya sila umiiyak. Pero sabi ko, hindi sapat yun. Nakasama ng mga alagad si Jesus Christ. Naturuan sila ng Word of God. Literally, physically. Nakita nila ang milagro na hindi natin nakita. Naranasan nila ang milagro na hindi natin naranasan. Kaya may tumatalikod, mga kapatid, makinig kayo. Dahil nung namatay ang Panginoon, bumalik din sila sa dati nilang buhay. Kung yun lang ang experience mo, makinig ka. Kung ayaw mo talagang mawala, huwag kang manatili doon, mga kapatid. Huwag kang masatisfy na nararamdaman mo lang siya. Mabuti ang Diyos. Mapagmahal ang Diyos kaya ipaparamdam mo yung presensya niya pag sinamba mo siya. Pero hindi yun ang patunay na ligtas ka na at ang Diyos ay sumasayo. Dahil dito, mga kapatid, sa atin, hindi mo lang siya nararamdaman. Pumapasok din siya sa puso, mga kapatid. Amen! Kaya, mga kapatid, kung nabuhay mo yung Panginoon, ang isla sila, sinaway sila ng Panginoon, ginagawa nyo dyan, bumalik na naman kayo sa dati yung buhay. Tingnan ninyo, kaya napakahalaga ng apoy. Bantayan niyo yung mga kasama ninyo. Kung bumabalik pa rin sila sa dati nilang buhay, ang dati kurang na. Dati kurang na. Ang nangarunan o katindar dito, dati kurang tingka. Mangmangang mo din mangmangang dito doon. Amen? Maririnan din maririnan dito doon. Ang hapay tayo biyak mo, hapay kasi kailangan dati kurang. Ibagat na dati kurang. Hindi yan ang pagkatawag ko sa inyo. Pumunta kayo doon sa lugar na yun at hintayin ninyo ang pangako. Yun ay ang banal na Espiritu, mga kapatid. Kaya sa Acts chapter 2, mga kapatid, verse 1 hanggang verse number 4, ang babasahin ko na lang verse 3. Ang sabi dito, babasahin ko, mga kapatid, and there appeared unto them, kung sila'y nananalangin na, napakahalaga ng panalangin. Ang church ay nagsimula sa panalangin. Makinig kayo lahat. Ang church ay nagsimula sa panalangin. Kaya kung hindi ka nananalangin, huwag mong sabihin ikaw ay church. Amen?
church ay nagsimula sa panalangin. Nagtataka ko sa mga tao, boring na boring sa kanilang pananalangin. Hindi tayo dapat maging boring sa panalangin, mga kapatid. Diyan nagsimula ang church. So yung nananalangin, sabi nito verse 3, and there appeared unto them cloven tongues like as of fire. At ito yung gusto kong mangyari sa akin, mga kapatid. Ang sabi dito, and it sat upon each of them. Tunggal may sa kalakwada. At aday jay apoy. At ano apoy. Ijay ulunan na. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them the utterance. It is not enough to receive the Spirit. We need to be filled with the Holy Ghost, mga kapatid, and of fire. Ulitin ko, nung nakasama nilang Panginoon, without the fire, dumadalo din sila sa Panginoon. Natuturuan din sila ng Panginoon. Nakikita nilang pagkilos ng Panginoon sa mga tao. Milagro dito, milagro doon. Pero pagdating ng tamang panahon, hindi sila nagpatuloy. Makinig kayo. Makinig kayo. Huwag ka muna lumabas na sin. Pakinggan mo ito. Yan. Sasalamat. Masunod. Pagpalain ka ng Diyos. Pwedeng mangyari na ang tao ay laging sumisimba. Pero ganun pa rin yung buhay. Makinig kayo. Makinig kayo. Totoo na kahit sumisimba yung tao, pwedeng ganun pa rin siya. Makinig kayo lang. Marami dito yan. Mga kapatid. Hindi sapat. Makinig kayo. Yung mga alagad ay gano'n. Pero pag nahuli, bumalik din sila sa dati nilang buhay. Pero makinig kayo. Yung binasa natin, Acts chapter 2, nung ibinabaan natin apoy. Nung napuspos sila ng banal na Espiritu. Makinig kayo. Nag-iba na yung buhay nila. Amen! Wala nang pinakamahalaga sa kanila kung hindi ang Panginoon at ang salita ng Diyos. Uulitin ko, pag pinabaan ka ng apoy, wala nang pinakamahalaga sa iyo kung hindi ang Panginoon at ang salita ng Diyos. Hindi na sila tumalik sa dati nilang buhay. Habang buhay na silang naglilingkod sa Panginoon, kaya kailangan natin ng apoy. Kailangan natin ng apoy ng Panginoon. Kasi may iba konting problema lang ayaw. May makita lang na konting maling ayaw. Konting problema lang nagbago na ang buhay. Nagbago ng pananaw. Nag-aattend sa church. Nararamdaman si Jesus. Ngunit mo ng apo. Kaya minsan hindi niya naalam kung saan siya maglilingkod, mga kapatid. Sabi ni Elijah, anong nangyayari? Why are you dwelling into opinions, mga kapatid? Minsan maglilingkod ka sa Diyos, minsan hindi. Minsan maglilingkod ka sa Diyos, minsan hindi. Kailangan mong ma-experience, kailangan mong makita, kailangan mong maramdaman, kailangan mong mapatunayan na ang Diyos na ito, mga kapatid, ay tunay at totoo sa pamamagitan ng apoy ng presensya ng Panginoon.
Pag naapuyan ka, Brother Marcos, mag-iiba ka. Lagi mong buhang bibig si Jesus. Diyo, handa ka nadamdaman din na nag-might di Jesus, nag-might di Gino, nag-might di Word of God, mga kapatid. Kaya dito, alam niyo kung may ako, sa totoo lang mga kapatid, wala pa akong nakita dito. Kasama ng matagal na yan, mga kapatid. Hindi ko ba kayo nakita ng apoy ng Panginoon ay pumasok sa inyong mga buhay? Wala pa akong nakita. Wala pa akong nakita dito. Dahil tama na yung iba dyan, tama na sa akin makasama ang Panginoon, tama na sa akin, hallelujah, makarinig ng Word of God, tama na sa akin makadalo sa prayer meeting, tama na sa akin makaupo sa attendance, magpakita, mga kapatid. Pero pag ganun lang tayo, mga kapatid, isang araw, you will have two opinions pagdating ng pagsubok. Hindi mo alam kung saan ka na maglilingkod dahil wala kang patunay na ang Diyos ay totoo sa buhay mo. Pero pag ikaw ay nakatingin ng apoy, kahit ikaw naman, mga kapatid, ay tiwaan sa pagsubok, kahit ikaw naman ay guluhin ng kaaway, kahit ikaw naman ay pigilan ng mga tao, pag ikaw ay tumanggap ng apoy ng Panginoon, wala nang ibang mahalaga sa iyo kung hindi ang Panginoon Jesucristo, ang paglilingkod sa Diyos at ang salita ng Panginoon. So pwede na ba? In the middle of the preaching, si Gia, napatunayan ni Gia, mga kapatid, pagdating sa Word of God, otherwise, nabubuhay yung dugo ko. Hindi ko alam kung anong espiritu yung tinanggap ng iba dito. Ako, mga kapatid, kahit pag-usapan natin ang Word of God, bang hindi ako inaandong dahil ang apoy sa puso ko, lalo yung nag-aalam, mga kapatid. Hindi ako, natungin si Gia, wala kaming tulog. Pumunta kami sa gawain ng tatay sa Manila, hanggang sa pag-uwi, mga kapatid, kahit suya at wala. Pag may apoy ka ng Panginoon, pagdating sa paglilingkod sa Diyos, yan ang gusto mo. Pagdating sa Word of God, yan ang gusto mo. Pagdating sa pagsamba, yan ang gusto mo. Pagdating sa revival, yan ang gusto mo. Pag may apoy ka ng Panginoon. Ano sabihin ang gusto ka na in the middle of the preaching? Niluluko mo yung sarili mo. Niluluko mo yung sarili mo. Pag may Holy Ghost ka talaga, mga kapatid, pag sinabing Panginoon, naaalam ko ba? Pag sinabing maglingkod sa Panginoon, gusto mo yan. Pag sinabing revival, hinahanap mo yan. Pag sinabing Word of God, attentive ka, mga kapatid, dahil iba ang apoy. Babalik ka sa natin ng buhay pag wala kang apoy. Ulitin ko sa'yo. Bakit kaya nga madali kayo makumbinsi ng mga hindi mananampalataya? Makinig kayo na. Nag-meeting kami kahapon. Pansinin ninyo. Masyado kayong masunurin sa mga guro. Masyado kayong mga masunurin sa mga doktor. Pero pag sinabi ng lingkod ng Panginoon, ganito ang gawin natin. May project tayo. Hello, nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Wala. Wala nang gana. Pero pansinin, pero ba? Kasi tayo, nasanay itong laman natin na kinikilala natin authority ng laman natin ay mga pulis, mga gobyerno, mga kapatid, yung mga nangungulo, nasanay itong laman natin na nire-respeto natin, mga kapatid, at sinusunod yung mga bagay na may authority dito sa lupa. Pero mga kapatid, bisingin naman tayo ng Panginoon. Ang totoo, may authority din ng spiritual na mga bagay na dapat nating susundin dahil kahit anong pagsunod mo sa batas, ano pa, kahit anong pagsunod mo sa doktor, kahit anong pagsunod mo sa mga amo mo, hindi ka nila kaya niligtas. Pero dito, mga kapatid, kung makikinig tayo sa sumunod, maliligtas tayo. Yung totoong palakpak, mga kapatid, sa Panginoon. Amang bulit for God. Nagkaroon ng pagbabago. That's why we need the confirming fire.
bagong muka. Excited kayo. Amen. Hindi ba mga kapatid niya, naman nag-isip, masunod ka sa amin kayo na antay ng madulas na. Ano, dati apoy na. You're welcome. Amen! Hindi ka niligtas ng Panginoon para niligtas ka lang niya. Niligtas ka ng Panginoon para maligtas yung iba. We need a fire from God, mga kapatid. Ulitin ko, marami na kayong narinig na word of God. Lalalayan na kayo sa kanya, amok daita. Marami na kayo pagdalo sa gawain. Amok daita. But where is the fire? Hindi mo pwede sabihin, basta ako yan ang makikita yan. Makikita yan. At kung ibang espiritu din yung nasa iyo, may nakikita din ako dito yan. Makikita din yan. Makikita din yan. Kung may apoy ka ng Diyos, makikita yan. Pag meron ka din udyok ng masamang espiritu, makikita din yan. I said, we need fire. Kailangan mo ng apoy. Pag may apoy, may liwanag. Amen. Hallelujah. We need fire. Anybody here needs fire? Kapatid, sino kasama ko dito na kailangan ng apoy? Mga kapatid, hindi ko pa tumatagal, pagmutulo na yung luha mo sa pasasalamat. Mga kapatid, walang araw na hindi ako nanalangin na walang pagtulo ng luha ko. Hindi ako lumuluha dahil malungkot ako. Hindi ako lumuluha dahil kawawa ako. Lumuluha ako dahil nagpapasalamat ako sa Diyos. May mga nawawala, may mga tumatalikod, maraming mga tao hindi nagdilikod, pero inigkan ng pailat at igrasya ako. Meron pa rin akong biyaya na mga lapit sa trono ko. Nagpapasalamat ako. Maraming mas mabait sa akin. Maraming mas marunong sa akin. Pero salamat Panginoon. Nandyan pa rin ang apoy. I am excited to worship. I am excited to meet the Lord. Makinig kayo. Ako lang pinakamasamang tao dito. Gulat si Jen. Mas mabait ka sa akin, Jen. At yung mga kapatid ko. Alam ko kung gano'ng masama. Pero alam ko kung paano kumilos ang Diyos sa puso ko, sa isip ko, at sa buhay ko. Kaya naman ang sabihin ng iba, ganyan ka man, ganyan. Pero kung aapoy ng Panginoon ang sumala sa iyo, mga kapatid, wala ka nang ibang gagawin kung hindi. Salamat, salamat. Paglilingkuran kita, sasambahin kita, itataas kita, luluwalhatiin kita, itataas kita! Maraming maluluwang kaaway sa kabaitan mo. Hindi mo na kailangan ma-revive yung sa kabaitan mo. Ikaw naman naniwala ko ba? Mabait talaga ako. Kaya kayo na lang pag-revival dyan. Hindi naliligtas ang mabait. Amen. Walang nakasulat sa Biblia na ganyan. Sorry ka na lang. Kaya kasabi ko, kayo na lang yung mabait. Ako talaga yung masama. Sabi ng Biblia, you are saved, sabi ng Biblia, if you are renewing of the Holy Ghost. Hindi sinabi ng Biblia, walang sinabi ng Biblia. Pag na-receive mo yung Holy Ghost, ligtas ka na, basahan niya ko ng Biblia kayo. Walang nakasulat sa Biblia. Ang
nakasulat sa Biblia in the book of Titus, pag na-receive mo Holy Ghost, kailangan nare-renew ka ng Holy Ghost. Ibig sabihin, hindi ka lang isang beses mapustos, kung hindi dapat lagi kang napupustos ng banal na Espiritu. Yan ang apoy! Tingnan ninyo, kung hindi lang excited, kailangan! Pansinin ninyo mga kapatid. Pero ang apoy hindi basta-basta bumababa. Hindi kayo. Basahin niyo ang Old Testament at saka New Testament. Bumababa ang apoy kung may sacrifice. Ulitin ito. Bumababa lang ang apoy kung mayroong sacrifice. Amen. Hallelujah. It's a book of Acts Church. Hindi na sila nananalangin ng milagro. Yung church sa Biblia, hindi sila humihingi ng milagro. Ang milagro ang sumusunod sa kanila. Pero ngayon, alam niyo ngayon, nananalangin tayo ngayon ng milagro. Hiling pa rin tayo ng hiling ng milagro. What's the difference? Hiling nito. Hiling tayo ng hiling ng milagro, pero isa na lang ang Sunday service. Hindi pa excited. Boring na boring. Mga kapatid, tulungan tayo ng Diyos. Sila, wala silang Sunday service. Araw-araw, tigimong dahil daw, isungahan ng ang karkarara ganti milagro, ang ang karkarara ganti kasapulan na, ni Apo Diyos mismo, bumagpapa, di apoy na, di milagro na, di panagtinday na, di panagtrabaho na, abay. Sacrifice. Makinig kayo lang. Puro tayo sigaw, puro tayo palakpak. Tingnan nyo sila. Hindi ganito ang tunay ng church. Bakit hindi na sila umuwi, Brother Lenz, no? Bakit hindi na sila umuwi? Bakit araw-araw na sila doon? Kasi wala na silang uuwian. Kaya huwag niyo kong sasabihin, Pastor, bakit hindi ako napupuspos ng Holy Ghost? Ang tanong ko sa iyo, ano ba yung sinasakripisyo mo sa Diyos? Baka mas mahalaga sa inyo yung mga bagay-bagay kaysa sa presensya ng Panginoon na papasok sa puso mo. Kung madamot ka, makinig ka, kung madamot ka, hindi ka mapuspos ng Holy Ghost. Lahat sila, tininda nila yung bahay nila, tininda nila yung ari-arian nila, at nilagay nila lahat sa paanan ng mga alagad. Mga kapatid, kaya wala nang pinakamahalaga sa buhay nila araw-araw kung hindi ang Panginoon, ang pagkakatipon, ang pagsasamba, ang pagpupuli. Ayan, hindi ko sa inyo, ano ako balik? Yung sasabihin ng iba dito eh, ano ako balik? Ba't ko ibibigay yung pinaghirapan mo? Kaya nga, hindi ka napupuspos eh. Kaya nga hindi ka napupuspos kasi may mas mahalaga sa puso mo kaysa sa Espiritu ng Panginoon. Dahil kung mas mahalaga sa iyo ang Espiritu ng Panginoon, ang mga bagay na yan ay kaya mong ialay, maging ang iyong sarili, kaya mong ialay mga kapatid sa Diyos. Hallelujah! At yan, ang Diyos ay nabibilis, ang apoy ay bumababa kung mayroong alay. Kaya ang milagro hindi na nila hinihiling. Amen? Kahit anong panalangin mo, mga kapatid, kung kahit anong panalangin mo, wala kang ginagawang sakripisyo, ayaw mong galawin yung schedule mo, ayaw mong galawin
ng sakripisyo sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Kaya in the book of Acts, tingnan ninyo, nung nakulong yung mga alagad, tingnan ninyo, nanalangin yung church. Siguro pag nakulong ako, mananalangin din kayo. Alam ko eh. Yung dalawa dito mananalangin, Lord, palabasin mo na si Pastor. Hindi namin kayo. Pag walang Pastor, yung 90% sabihin, Lord, i-stay mo na lang sa certificate. Ang kararat, yung sa valet, yung kararat na dyan na buman ko. Among na si Kagay dyan. Tapos lumasok na. Tanong sa valet, Pastor, handa mo, di nakarangin ako. Basta tiyarami dito doon, may suka lumipat-lipat na eh. Tanong lumipat, ang dito, handa na ako, di mga tiyo galing. Excuse me lang ito, excuse me lang. Katagamitin yung mga malis-alis eh. Katagamitin din ang problema ito yung umakarta eh. Tapos pagsakto, hindi handa ka mo. Handa ka mo. May problema. Mga kapatid, alam ng Diyos. Alam ng Diyos lahat, mga kapatid. Nakulong yung mga alagad si Pedro, nakakulong mga kapatid na nalangin ng church. Tignan ninyo ha, tignan nyo. Ang karkararag na pailan, brethren. Ang tuk-tuk-tuk ni Jerome. Naalala niyo mga kapatid sa Book of Acts? Nung binuksan ng bata, sabi sa Pedro, kumakapag. Si Pedro, kitaan niyo ka? Kitaan niyo ka? Mamang! Mamang! Ni Apostol Pedro na Jerome. Kung nadadali yung karkararag, ang talang naman nila, nakakulong pa na ito, karkararag kami pailan! At rugi kami pailan ng karkararag, hanggang ni Pedro na yung tinakita ang anghel na, yung muna na tayo. Ibagat kada kayo, hallelujah, noong lang sakripisyo ni Apo, hallelujah, kung rugi ka pailan ng karkararag, ni Apo yung sa trabaho. Wala ni Pedro, magsakripisyo kiniapo, magsakripisyo, dahil ka kalanagam, ang mga mapuutan ko na ay, atake ko yan! Nihenda ka naawatan, yung prayer request mo, pag marunong kang magsacrifice, kumakamot, hindi mo alam, nandyan na, dahil ang Diyos! Ay kumikilos, sakripisyo. Hindi alay ang sakripisyo. At kayo nagbibigay. Pero yan ba ay sakripisyal